Good evening. Magandang Sabado na naman. Senior City Kwentuhan. Brought to you by Inet Philippines, Lapisiso Channel, ano po ba? Ano ka ba? Senior City, Inet Philippines, at saka, of course, Philippine Rural Reconstruction Movement. And as usual, well, hindi as usual. For a long while, ibang host, co-host ngayon. But tonight, Ano ba tayo episode? episode 11, May 30th, katapusan ng Mayo. Bukas pa lang katapusan, pero ngayon. So, your original co-host from 5 years ago, si Ede La Torre po, at katabi ko, Si Tita Girlie. Hello. Good evening. ngayon ang plano natin po ngayong gabi, ang topic tulad na nabanggit sa ano ay anong tawag nun, yung Coconut. coconut, dahil nga itong Mayo nagkaroon ng Senate hearing tungkol sa coconut dahil nga ang raming mga mali-mali dun sa nangyaring batas. Ano ba talaga yung batas na yan? At pagkatapos, Namang batas. oo nga Can we get on with it? So, para malaman ng mga tao. ay muna lang, i-share muna natin yung slides dahil sorry, matagal na kaming hindi mukhang nakalimutan na how to do it. Slideshow, share. Play from the start. Okay, nandyan ang first. Ganito po, Public hearing po ito ng mga coconut farmers at industry development advocates. kasi 5 years na po. Mhm. Well, of course, we're happy that there's a law at yung fund ay recognized na it's a public fund, hindi private but it is a trust fund held by government for the benefit of the coconut farmers and industry. Pero ang raming frustration. But let's go on with the good news. Kasi Okay, the good news the muna first is, muna ano ang good news ngayon tungkol sa coconut? well, there is a fund, there is a law governing it. Half good news, not so good news is dinistribute sa 15 government agencies to fund. Okay. So Pero- why are we having a Senate hearing? Kasi nga, even the PCA itself is saying, ang gulo-gulo nito, the industry and the farmers saying, after 5 years, i-review natin ano na ba nangyari and should the law be amended. Okay. And may mga plano to amend it. So, natin ipapaliwanag doon sa mga hindi naman sila nakakaunawa ano na ang mga nangyayari tungkol sa pagninyo. Kaya nga, sa public hearing na ito, mapapakinggan natin. Okay, let's go na. Pero interesting yun, related ito sa drama nangyayari sa Senado. Yun ang news kasi that time, ang chair ng Senate Committee on Agriculture, si Kiko Pangilinan, kasi he was part of the majority. Okay. Ilang araw, 3 days after Friday Wala yata na. yun, biglang nagbalasa. Sige, pero punta muna tayo. Ano na ang nangyari? May nangyari ba dito sa... Oo naman. At Okay, posibleng sige. mangyari pa uli Okay. ito, hopefully. Pero, yun ang main natin, mga 40 Yeah. minutes yan. Okay. Pero, ang sabi ko nga kanina sa Facebook, may konting bonus tayo na maliban sa kwentong yun, Good news. may a few minutes na Yeah. magkwekwento Sige. kami ni Girlie doon sa Okay. pinuntahan naming Sa Hinatuan. coconut project sa Hinatuan, Surigao del Sur. Para Sige. makita natin may nangyari naman sa Okay, let's ground. focus muna on the good news. Okay. Kasi pa-stress naman ang panahon na ngayon kung panay bad news. Okay, so punta na tayo ngayon sa Senate hearing. Hindi naninigaw si Kiko dito. Hindi. Hindi, sorry.
Ayun, sabi ko, mali pa nga ako tawagin niya. Okay. Rural Reconstruction Movement, Kidus Magnunyog, KM71. Sige, you have 5 minutes, sir. 5 minutes. Senate, pa 5 minutes lang. Former Congressman Erin. Thank you, Mr. Chair, Senator Pangilinan, Senator Hontiveros. The Philippine Rural Reconstruction Movement welcomes this important decision to revisit, review, and amend Republic Act number 11524, otherwise known as the Coconut Farmers Industry Trust Fund Act. At the same time, I would like just to recognize two personalities who have struggled hard with the coconut farmers in hoping to see this coco levy enacted into law and further amended. Ka Oka Santos, former congressman of Quezon Province, and my father, former Senator Bobby Tanyada. This hearing provides a crucial opportunity to examine the continuing plight of our coconut farmers who remain among the poorest and most vulnerable in the agricultural sector. RA 11524 mandates the creation of a trust fund intended to uplift the lives of coconut farmers and their families. It declares as policy the consolidation of benefits due to coconut farmers, especially the poor and the marginalized, to attain increased incomes, alleviate poverty, and achieve social equity. Yet 5 years since its passage, the promise of this law remains a dream with minimal inroads. PRM, as a national civil society organization engaged in the development of rural communities, respectfully submits the following recommendations. Number 1, strengthen transparency and accountability. Number 2, ensure fund utilization delivers measurable outcomes. Number 3, safeguard coco levy assets. Number 4, institutionalize grassroots participation. And number 5, reform RA 11524 to prioritize dignity and welfare. The PRM stands in solidarity with Kilusang Magnunyog and other cocoa farmer organizations in pursuing the development of coconut industry by ensuring quality of life for our farmers and their families. The coco levy funds represent a historic debt owed to our farmers. Revisiting RA 11524 is not simply a matter of technical amendment, it is a matter of justice long overdue. The law must be reformed to ensure that Coco Levy Fund truly protects, promotes, and uplifts the lives of coconut farmers, and that the promise of equity and social justice is finally fulfilled. I would like to pass to Karene the statement of KM. Kilusang Magnunyog. Go ahead, Karen. Maraming salamat po, Mr. Chair. For the record po, yung pangalan po ay Irene Rosales Erilla. Pero mas kilala po ako sa Karen eh. Kaya. Ako po ay taga-pambansang kilusan ng mga magsasaka, pakisama. Pero bahagi po ako ng lead convener nitong kilusan ng mga magdiniyog. Bakit 71? Yun po yung nagmarcha. Kami po yung nagmarcha na galing po sa Davao para ipaglaban na ipahayag sa publiko na ma-recover yung coconut levy na kinolekta pa noong 1973. Bakit nga ba 71? 71 kayo? 71 billion po kasi yun ang panahong yun. Ayun. Kaya po 71 katao rin yung naglakad mula Davao. 71 din ang nagkakad. 84 na kain 86. ngayon. So 84. Malaki na nga po pala ngayon. At yung pong bill na ginawa po ninyo noon na Senate Bill 52, yun po yung ating panukalasan na kalaunan po ay napalitan ni Senator Villar. Kaya po siya ang naghati-hati nito ron sa 15, 16 na ahensya ng pamahalaan. At paglabas po ng batas ay sabi namin ay tila nauna yung kartela dun sa kabayo. Kaya po nahirapan din yung mga ahensya na mapatupad. At dahil dito, yun po ang pinagmula ng patuloy na paghihirap ng mga magsasaka sa Nyugan hanggang ngayon. Anyway,
Maraming salamat po sa pagkakataon na makapagsalita sa harap ninyo. At kami nga po yung kilusan na para sa ugnayan ng mga samang magniniyog na matagal na nakipaglaban para sa tamang paggamit ng Coconut Levy Fund. Ang pondo pong ito ay bunga ng pawis at dugo ng mga magsasaka at matagal na pinaglalaban ito na maibalik sa amin. Noong 2021, naisabatas po yung Republic Act 11524 o ang Coconut Farmers Industry Fund Act. Ngunit 6 na taon na po nakalipas at malinaw na hindi pa rin napapatupad ang layunin ng batas na sustainable, equitable, accelerated growth para sa industriya ng niyog. Kahit narito po kami upang ipanawagan ang pag-amyenda rito sa Republic Act 11524. Una, transparency and farmers representation. Sa Section 10 po ng Republic Act 11524, nasasaad po doon, there is hereby created a Trust Fund Management Committee which shall be comprised of authorized representative of the Department of Finance, Department of Budget and Management, Department of Justice at saka po ng BTR ay siyang mamamahala nito. Maliwanag po na ang komposisyon ay limitado sa fiscal agencies. Wala ang PCA, wala po ang DA at higit sa lahat, wala ang kinatawan naming mga magniniyog. Ang resulta, nakatago ang impormasyon sa mismong benepisyaryo ng pondo. Ang Coco Levy ay hindi dapat maging pondo ng gobyerno lamang, kundi ng mga magsasaka. Kahit na nanawagan po kami na isama ang Farmers Representative at PCA, ganoon din po ang DA, sa Trust Fund Committee at magda ng malinaw na transparency safeguard tulad ng publikasyon ng taunang financial report. Ikalawa, low fund utilization at nasasalamin naman po sa ulat kanina pa. At misaligned priorities. Sa sections 9 nakasaad, the utilization of trust fund shall be in accordance with the Coconut Farmers and Industry Development Plan. And initial allocation of 5 billion shall be available to designated government implementing agency. At sa Section 4, nakasaad ang detalyadong distribution. Seed farms na 20%, training na 8%, research 5%, crop insurance na 4%, farm improvement na 10%, share facility 10%, credit program na 10% at infrastructure 10%, scholarship na 8% at health na 10%. Ngunit ayon sa PCA Administrator kay Sir Dexter Butin, 42% lamang ng 2025 allocation ang nagamit ng 15 ahensya ng pamahalaan. Ang pagkalat ng pondo sa mga ahensya na walang direktang ugnayan sa mga magniniyog ay nagdulot ng mababang utilization at fragmented implementation ng naturang pondo. Ang vetoed bill ng 17th Congress, yung Senate Bill number 1233 at House Bill 5745 ay may malinaw na outcome based allocation. Ang sinasabi po natin doon ay 35% para po sa shared facility, 15% sa farm productivity, 15% sa empowerment, 15% sa social protection at 20% sa agri-credit. Nararapat na balikan po natin ang modelong ito upang masiguro ang direktang benepisyo ng mga magsasaka. Ikatlo, yung CIF, OMG, Oil Mills Group, asset disposal. Sa Section 13 nakasaad, coconut levy assets shall be privatized or disposed with the period of 5 years from the effectivity of this act. Ngunit may mga ulat na ang ilang holdover director ay sinasadyang pababain ang halaga ng asset upang makuha ito sa mababang presyo. Ang ganitong undervaluation ay insider bidding ay malinaw na naglalagay sa panganib sa interes ng mga magsasaka. Dapat
palawigin ang disposal period, magtakda ng independent valuation at magsagawa ng investigasyon dito sa CIF Oil Mills operation. Ikaapat, Land Bank UCPB merger transparency. Sa section 3BI, nakasaad, coconut levy assets shall refer to share of stock in United Coconut Planters Bank that were determined to be owned by the government. Ngunit matapos ang AO 142 noong 2021 na nag-merge ang UCPB at Land Bank na nagdagdag na 291.383 billion asset, hindi malinaw kung nakinabang po yung trust fund. Kailangan magtakda ng malinaw na disclosure requirement hinggil sa epekto ng merger ng Coco Levy asset at ng trust fund. Ikalima, local council o yung Local Coconut Industry Development Council sa section 4F nakasaad, shared facility beneficiaries, local government units shall create small coconut farmers council to provide mechanism for consultation and participation. Ngunit ito ay binanggit lamang ng Papiaw. Ang revised FIDP Memorandum Circular 84-2025 ay nag-utos ng kanilang pagtatatag. Ngunit ito ay administratibong hakbang lamang. Dapat may prioritize ang Local Coconut Industry Development Council bilang grassroots mechanism para sa farmers' participation, monitoring at feedback. Ika-anim, Extending your time, no? Go ahead. Sige. salamat po. Ang kapakanan ng mga magsasaka sa Section 2, nasa it is hereby declared the policy of the state to consolidate the benefit of the coconut farmers, especially the poor and marginalized, to attain increased income for the coconut farmers, alleviate poverty, and achieve social equity. Ngunit sa kabila ng deklarasyong ito, nananatiling pinakamahirap ang 3.5 milyong coconut farmers na kumikita ng mababa buwan-buwan. Ang Republic Act 11524 ay hindi nagbigay ng malinaw na mekanismo upang gawing measurable outcomes ang policy declaration. Kinakailangang amyendahan ng batas na ito upang magtakda ng direktang benepisyo, farm productivity, program, value-adding enterprise, scholarship, healthcare, and pension scheme. Mr. Chair, honorable member po nitong committee, 6 na taon na po mula ng isabatas ang 11524, ngunit nananatiling pinakamahirap ang mga magniniyog. Ang coconut levy funds ay dapat magbigay ng direktang benepisyo sa mga magsasaka, hindi gobyerno lamang. Kaya nananawagan Sira yata ang sound. Humina ba? sa industriyang ito. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat. Mr. Chair. Go ahead, Ontiveros. Salamat, Mr. Chair. Isang maikling obserbasyon sa isa sa maraming mahalagang punto doon po sa pahayag ng kilusang magninyog. Kung dati po, Karine, kayong malilit na magnyunyog, Mihina ang sound ko minsan. Ito nagbabuffer. Buffering, oh. Sorry. Kaya, interpret. hindi naman humina. pahayag ng kilusang magninyog. Kung dati po, Karine, kayong malilit na magnyunyog ay may-ari ng Coco Bank. Ngayon sa merger sa Land Bank of the Philippines, Nangyari. malamang may-ari din po kayo sa Land Bank. Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you. Kung maaari, pautang po. Ang susunod po ay ang UCAP, United Coconut Association of the Philippines. Ma'am Yvonne Agustin, you have the floor. Yeah. Good afternoon, everyone. Papasalamat kami. We were also invited here in this hearing. But unfortunately, the chairman sends his apologies for not being able to join
because of previous appointments. So he sent me here and Agnes. Now, after all the discussions that we have this morning, it's really very clear that there is need to amend the law, RA 11524. And obviously, the law utilization rates of the budgets that were given to the agencies is really very concerning. I like the parallelism provided by the good Jose Perez on the need for a conductor to harmonize the 16 agencies and maybe soon to become 17 based on the earlier discussions. And we will be very happy to get involved in this matter. And of course, we have been working with the Philippine Coconut Authority in farmer industry. Mostly, our members are mostly processors. Thank you. Thank you. Our members are mostly processors. So we are happy if the farmers are happy too, because we need their products. We need more coconuts so that we are able to sell them. Actually, since 2021, we have been our exports have been in the billions. In the last 2 years, 2 billions, and last year we earned 4.1 billion US dollars from exports. Still the largest export product, for agriculture. Yeah, so hindi pwedeng hindi patatagin ang mga farmers kasi kailangan yun ng industry. In fact, it's ironic. It's the largest dollar earner in terms of agri-products for the Philippines, but your coconut farmers are the poorest. So clearly there is a disconnect, a very obvious disconnect. It's a lucrative dollar earner for the country, but your coconut farmers are the poorest. Yeah. There is no justice there. So our work is basically, of course, selling in the export market. So we also absorb all these problems in the international market. Like, for example, we have now the MOA, which is really, it is taking effect. I think it is to be implemented in 2027. But we have asked the DA and maybe the DTI to to give us some more time so that we will be able to address this issue. Yeah, to comply with this issue. So just recently, I think 2 weeks ago, we met at the PCA regarding this, and we have submitted our position to the good administrator on why we would want this to be extended. I think I have also to give chance for Agnes to say something. Maraming salamat. Go ahead, ma'am. You want to add, Ms. Cristobal? Yes, thank you very much, Mr. Chair and everybody in the room. Our industry, although the highest agriculture export earner, really needs this focused discussion, especially with the CFIDP fund. However, I would just like to add, our farmers harvest our coconuts anywhere between 45 and 60 days, and in some areas 90 days. Okay, and that is why the intercropping and the facilities are important, because you have that waiting period within which
you have to be productive, not just wait for the coconuts to mature. So, having said that, and that's why this fund is here to help our farms become more productive, provide more income for our farmers. I feel for the group of the farmers, but our industry needs to be represented. Our processors is not even represented in the board of PCA. So one thing that I think should be considered, kasi lahat ng plano nandyan, ang consultation sa industry, ito ba talaga? Ito ba talaga ang pwede natin i-push? As a matter of fact, wala pong pondo ang product development, research and development of new products, wala tayo dito sa CFIDP. So, para sana mas marami tayong ma-develop na higher value items. For example, the cocoa lumber industry. My understanding many years ago that there is a portion of the coconut tree that is hardwood as long as it's properly cut, Yes, and hardwood that will last decades yes, and can compete with all other hardwood, except that we don't have the technology and the investments and to be able to create that industry in terms of, and then you have how many percent are aging? So that's about 30 million trees Yeah. that you could already make into lumber yes, or furniture. Yes. yeah. But Okay, good. if I may add, sir, there is a product right now that's being produced in Europe utilizing our coconut husk raw materials. We send the materials to Europe to be made into coconut husk boards. So I just don't have a sample with me right now, but our principals, we have the technology. The investment is not so much to set up the plant here. So right now they're making it in Sweden. Tama ba yun? Diba? We send the raw materials over to them. We make it in Mindanao, send it to them. They make it into boards for the Europe market. So it's a high-end product. We have presented it to Dr. Booted as well. So these are the things that I would like to develop further to be able to maximize the income. Thank you. Mr. Chair, Yes. kung Sweden, baka mamaya yung binibili sa IKEA. Coconut pala ng Pilipinas. Tayo na lang siguro project develop at saka process dito. As a matter of fact, the developers of this was the University of Bern, and Bern, Switzerland. Switzerland. Anong nangyari rito, bay? Bakit? Project develop at process dito. As a matter of fact, the developers of this was the University of Bern, and IKEA was one of their consulting advisors. And however, mahal po kasi yung product ngayon because it's made in Europe. Yeah, so if we can, anyway, in another venue, we can present to you the project. Thank you. But you're welcome to submit your position paper as well as briefing papers to us Yes, sir. on your issue of value adding and create and technology. Yeah. Developing new technology, Yes. developing new products. Kaya po tayo naunahan ng Thailand because their candies, their coconut candies, so good. And I just, I'm so frustrated because I go there and eat the candies. Wala dito. Yes. Yes. And if I'm not mistaken, Singapore exports more cocoa water than we do.
Sir, galing dito yung... Exactly. But it's part of their value adding. Yes, sir. Okay. Can Mr. Chair, Yes. baka the Chair can also invite the Senate Committee on Trade and Industry to assist the Committee on Agriculture in this matter and jointly support DA and DTI in this matter, Mr. Yes, Chair. yes, we will do that. Thank you for the suggestion, Senator Ontiveros. Can we have Kaisahan, Mr. Bulatao? Do you have a position paper? Go ahead. Or you may wish to add to the earlier discussions from the private sector. Thank you, Mr. Chair. I just want to add one point. Yung point ni Yusek Asis Perez about walang conductor, there's another element that's equally important or maybe even more important. The conductor has to be conscious of his audience, knowing what songs the audience wants to hear. The audience are the farmers. Kaya it's very critical that the farmers participate. In fact, what we really want is to go back to your initial bill, SBN 52, not the law that was passed, which Senator Ontiveros objected to, and which you approved with great hesitation. Kasi under SBN 52, the arrangement would be open-ended. There is a fund, and let NGAs, those that have performed well, LGUs, NGOs, POs, and even processors apply to that fund. But let the new law restructure PCA, Board of Governors, so that the new Board of Governors under it would be the Trust Fund Committee. Because DA, PCA need to know what's happening to the fund, and so do the farmers. And if we go back to SBN 52, I'm certain that the utilization rate will be much higher because we will depend on different agencies and organizations to apply to the fund. And naturally, if they ask for the money, we can expect that they will have the mechanisms to implement the project. And the most important question will be, what will be the effect in terms of number of farmers who benefit, and by how much will their income increase, and how will that affect the industry? Maraming salamat po. Thank you, Jerry. PKMP. Si Ed. Ka-Ed. Thank you po. Ed Mora po, Eduardo Mora, isa pong magsasaka sa pagkabata mula po sa lalawigan ng Quezon, sa bayan ng Lopez. May dalawang yugto po akong maikli lamang po ito, Mr. President, saka kay Ma'am Marisa. Kasi yung pong panahon ni Pangulong Marcos, ako'y KB chairman sa aming barangay sa Lopez. Doon nagsimula ang tatlong core program, isa dito yung Coconut Levy. Ang gobyerno po ang kumuha sa pamumuno po ni Marcos, gumawa ng program at saka ng batas, dekret pa noon, ipapatupad ang programa sa anyo na paularin ng mga magsasaka sa industriya ng nyug sa Pilipinas. Sapagkat nakita ang anak ng mga magsasaka naghihirap at pumapasok ng walang kinilas. Yung pong pamamaraan na yun ay dalawa, gobyerno at saka magsasaka. Yung plano at saka yung pera ay mula po sa aming mga magsasaka. Ang Coco Levy po noon ay kinunan ng buwis o pondo mula sa pinakatabing kalsagan sa pinakatuktok ng bundok. Hindi tinanong ikaw ba kasali ka ba ng kooperatiba, ikaw ba nakarestro, hindi. Basta mag-solid ka ng kooperatiba, tanggal agad ang 60% doon hanggang sa piso, agad lahat nakunan po ng pera ang magsasaka sa niyugan. Hindi tinanong kung nakarestro ba o kooperatiba. Ang sama na loob ng mga magsasaka kasama ko ngayon sa kanayunan, bakit sa pagbabalik ng pera ng Coco Levy ay doon lamang sa pangunayan sa may kooperatiba sa nakarestro. Paano kami din nakarestro? Paano kami walang kooperatiba? Yung po yung isang sentimento. Pangalawa, ang pagpapatupad po ng Coco Levy noon, ang nagpapatupad ay PhilCoop ang tawag ng Philippine Coconut Authority pa rin. Siya nagpapaliwanag sa barangay, nagpapamiting ang mayor, nagpapamiting ang barangay sa kakatuparan ng Coco Levy para sa magsasaka. Ngayon ang tanong ko, bakit pagdating sa Trust Fund Committee ay nawala? Ito man nagpapatupad na ito nung panahon nag-implement. Wala man ang Trust Fund Committee, ang DA at saka Philippine Coconut Authority.
Ang kalifa po ng DNO, ang tawag pa si Arturo Tangco pa. Napupunta sa amin sa Lupis lahat ng paliwanag na kukulibin na yan para sa amin. Ang punto po dito, bakit hindi tumama sa pagbabalik yung kinuha, pero bakit hindi tumama sa pagbabalik sa mga magsasaka sa Niyugan? Pangalawa, bakit pag-implement as part copy, ba't nawala yung party agency namin? Ang party agency po namin, DA, bilang mga magsasaka sa Philippine Coconut Authority, yan yung party agency. Bakit hindi kasama sa magpasyang nakalagay doon kung saan napunta yung pera ng mga magsasaka? Yun po yung punto na hinahabol ko. Pangalawang yugto po nito, yun, nagmarcha kami from Davao to Manila. Salamat po, Senator Keiko. Hindi mo kami iniwanan sa labanang ito. Hanggang sa ulitin, nag-uusap tayo para sa kapakatan namin. Punta kami sa Kongreso, Senado, Supreme Court, kasama po namin kayo. Pangalawa po, salamat po, Senator Risa. Pati sa Malacanang. Malacanang, pagkakasama po tayo. Doon sa plenaryo ng batas na nilalaban po natin, sumasalubong sa amin ng Kababi Tanyada, Oka, lahat na senador na bumabati kay Kababi, suporta sa magsasaka. Kinukumbinsi kami ni Senador Recto na wag nang daanin sa plenaryo at matatalo rin naman. Sabi ko, Kababi, ilaban natin. Kasi pag tayo natalo na hindi nagbutuhan, hindi natin malalaman kung sino nagkakampi namin o hindi. Na magbutuhan po ang champion namin, Senator Keiko. Isa nakita ko na taas ang kamay. Senator Risa lamang. Dalawa lamang silang kakampi na mag-asaka sa Niyugan panahon na yun. Kaya po sumasaludo po kami sa inyong dalawa sa laban na ito. Okay, go with the reservation. Sakit po ako. Salamat po sa inyong dalawang opisina at natulungan niyo ako sa operasyon. Pero yung pera mismo ng Kukulibi, questionable. Kapag hindi ka nakaresto, hindi ka po tutulungan sa medication. Ito pong laban na ito, ang nagdala nito, mula po sa panahon ni Kababi Tanyada sa kanila Oka Santos. Una po sa laban na ito, ako yung bata pa noon, ano pa lamang ako sa KB Chairman, nagkampanya na kami ng Kukulibi. Ang talagang nanindigan po dito, lalawigan ng Quezon ay kasama po namin sila, Kababi Tanyada at si Oka Santos. Silang dalawa ang aming ama sa laban na ito. Pangalawa po dito, kayo pong dalawa ang kasama namin sa laban na ito. Yung ang sa akin lang po dito, dapat i-correct. Magkaminda rin lang tayo, tama Senador. Nung sabi nyo, habulin na natin kahit amyenda. Tama, ito na pong pinag-usapan natin. Kinakailangan maitagay sa tono. Kung paano kinuha yung pinag-kukulibi, doon din dapat ibalik. Huwag na kahit kung di ka nakaresto, di ka kooperate, ba't di may ginabang, ba't di may babalik doon? Amindahan ito para sa tamang tono, kasali ang partner agency dapat na magsasaka. DEA at saka yung PELCOA. Kawawa ang PELCOA dito sa labanang ito. Samantalang noong panahon nagpukumbinsi para sa Coconut Levy, PCA at utosan ng Pangulong Marcos. Ba't yan hindi kasali? Kami hindi kasali. And last, paggawa ng IRR, ba't hindi kami kasali? Ay pera namin pinag-uusapan. Hindi kami kasali ko, pera namin pinag-uusapan. So yun po yung sentimento ng mga magkasaka natin sa kanayunan hanggang ngayon po, ilang dekada na hindi kami nakinabang sa pera na to. Yun lang po. Maraming salamat, Kaed. Si Ed De La Torre, do you wish to add? Go ahead, please. Ang gusto na lahat ng sentimiento na banggit na ang dilema ko pinag-uusapan namin. Sabi nga ni Nakaed, yung magmarcha at advocacy kayang-kaya ng mga magsasaka. Nandiyan na para makuha at hindi makuha ang government. May mga requirements, papeles, the reality. Yung advocacy para magkabatas, iba ang forma ng organisasyon na nangangailangan. Sa pag-implement, may requirements eh. Kailangan organisado, rehistrado, ganon. So, gusto kong i-potion. How do we do that? Because sabi nga, dati, NGOs tumutulong. May foreign funding. Mawala na yon. Ang tanong, pwede bang may government funds na magamit para yung mga organizer at educator, pagpapalakas ng mga association ay mapondohan. Alam kong may problema yan because for a while, nung nangyaring Napolis at iba, ginamit yung NGO, parang tulad na, ay mga NGO yan, baka but we had to overcome that. That's why pinag-usapan namin ni Remy kanina, yung BAEX ba yun? Sabi ng PCA, may organizer sila. Pero again, maliban pa yung government agencies at staff na gumagawa dyan because generally tanggapin natin government cannot organize the people.
the people have to be organized by TSOs, but who have also decided na mag-organize sila hindi para birahin ang gobyerno pabagsakin, kundi para, sabi nga lang, to build a constituency that will enable government to act. Because government needs the demand, but also the capacity. Binigyan kayo, baka mawaldas. In PRRM, the fourth dati was self-governance against what they call civic apathy. Pag nangyari yung apathy, tapos i-reinforce mo ng kultura ng ayuda, pag binigyan talaga, mawawaldas rin yan. So we should not romanticize and glamorize yung needy people. Kasi pag nagkaroon na ng culture of survival and dependence yan, hindi rin magiging responsable sa paggamit ng pondo. Tapos sisisihin natin. Tapos sabi kami na lang, gobyerno na lang, o corporate na lang. I think that is a challenge that we have to face. It's broader, but ang tanong na, anong mechanism ang pwede for the fund to be utilized properly, that yung capacity building ng mga farmers organization ay matulungan with proper controls. So I am looking forward, binubulungan kami nila yung bang pag-reinforce ng BAEX, will be yan. Yung PCA community organizers. We have had experience also with local governments nung na-decentralize yung agriculture extension. I went to a particular town. Yung LGU funded community organizer per barangay, funded by the LGU and funded by the barangay. So I think we have to think, because that's the other angle. Will it be part of the amendment? Will it be IRR? I don't know. It's a general challenge that we are facing. Yes, thank A you. lot of non-government organizations came from a tradition that Thank you. we had some external funding. But yung experience, yung tulad ng sinabi ni Kaed, lagi sabi, okay na kami sa pagmarcha, pero pa itong utilization, hindi namin paano namin gagamitin yan na hindi mapapasama naman yung ating mga allies. Kasi nga, we have all that, and madaling ma-undermine ang intention nito if the collaboration of farmers and NGOs and government ay mabutasan dahil hindi natin nakikitang walang libre sa pagbabago eh. Thank you. May cost lagi yan. Time, energy, including money. Yes. But we are talking, dapat legal, hindi tayo ma-question kasi ang laking usapin sa Pilipinas ngayon yung corruption and misuse of public funds. But how can we use part of that to empower and strengthen people who are the beneficiaries, not as responsive recipients, but as active participants? Yun ang sentimentong gusto kong idagdag lang. Salamat po. Yes, just for the information of Ed and the rest of our resource persons, apart from the Bureau of Agricultural Extension, we are actually re-establishing the Bureau of Agriculture Co-ops. And part of the number of provisions in the bill that will re-establish the Bureau of Agri Co-ops is to encourage not just cooperativism, but the creation of federations. In other words, you will have co-ops, and then you will have co-ops. Of course, the members of the co-ops are the farmers or the fisher folk. But a federation, the members of the federation will be co-ops. Yeah. So in that regard, it is private, supported by government in terms of funding, in terms of training, in terms of access to credit, so that these federated co-ops and these co-ops can buy in bulk in terms of fertilizer, buy in bulk in terms of pesticides, buy in bulk in terms of insurance, etc. And maybe support from government in terms of lowering or covering a portion of or percentage of the premium in terms of yung interest for loans, for example, no? So may mga ganong klaseng for the Bureau of Agriculture and Fisheries Co-ops. Okay, we skip CDA. I'm sorry. Ikaw pa naman ang direkta na sa tapat ko rito sa across the
the whole. You have 5% of cooperative organization and empowerment. So, tama-tama yung segue sa tanong ni Ed De La Torre. Go ahead, ma'am. Attorney Sheena po. Sheena. Yes, go ahead. So, good afternoon to everyone, Mr. Chair, and to the honorable members of the committee. Based on the initial data provided by the Institutional Development Service of CDA, the status of the utilization is from 2022 to 2025, the CDA received a total of 1.125 billion for allotment. And this amount, the amount that was obligated is 655 and 39 million. The obligation rate improved from 9.4% in 2023 to 55.4% in 2024 and further 73.1% in 2025. Na-adapt yun. Related pa ba yan sa coconut? Pwede na nating Oo. tapusin yun. Sinabi lang ng CDA, Oo. nagastos na nila yung naka-assign sa kanila. Pero kukunti pa Konti na lang. organize. Oo. Sa remaining 13 or so minutes, na ang linaw naman, girl, yung hinaing dun sa kulang at maling Senate paggamit hearing. ng Kaya inisip namin naman para may konti namang good Good news. Ang nangyari, ano yan two weeks ago lang na Oo, in-invite po kami Pakilala sa natin. Hinatuan na Surigao del Sur na ang pangalang lugar na Amparitas. Amparitas Integrated Natural Farm at Training Center, yan, learning site for agriculture. Na ang founder at head ngayon ay si Engineer Ramon Barbosa Buboy, na dating Caraga Regional Manager ng PCA. Ay nag-retire early at ngayon dumiretso na siya, parang private sector tumutulong. Pero isa siya man sa parang paboritong training place na sinusuportahan ng ATI rin at PCA dahil nga wala namang ibang lugar na ang training ay na-actual. So yan, kaming dalawa, si Girlie, first time rin makapunta ron, sabay ko, Amparitas Integrated Natural Farm. Ayun, dumating namin, maraming nakaplanong training. Sumabay kami dun sa training ng White Copra. Sa totoo lang, ang alam ko ay Brown Copra. Kasi sa Quezon, lahat ng magninyog dun ay magkokopra. Diretsong lang. Hinuhorno yun, at makikita mo, naaamoy mo talaga, pagdaan mo sa kalye, ang daming gumagawa nun. Pero ito, napakahusay at napaka-scientific ang pagpapagawa ng white copra. At ang dahilan, yung binanggit kanina ni yung MOSH mo, hindi ko na alam kung ano yun. Ibig sabihin, yung European Union na yun ang 50% ng market ng crude coconut oil o CNO na galing sa copra, mag-i-stricto ngayon yung moisture content at saka yung mga yung fragrance, yung dapat hindi basta tama. Ang problema sa Pilipinas, kokonti ang white copra facilities at ang sa Amparitas ibig may isa. sabihin, yung MOSH ay mineral oil saturated hydrocarbons. So, ibig sabihin, contaminants yan. Pag meron kang i-export sa Europe hanggang sa Japan, kailangan walang contaminants, no? Kasi yan ay food safety policy. So, hindi na pwedeng basta magpapadala ka lang ng mga nyog without going through the very strict regulation ng contaminants. So, pumunta kami ron dahil by training. Ayan. yan. Ito si Buboy Barbosa, pinapakita niya yung kill niyan. Sabi niya mga 500,000 pesos worth yun. May sa ilalim ang siga, sa ibabaw yung heat. Pero ano yan, napaka scientific kasi
ihihit mo ng 6 na oras. 6 hours muna yung Tapos, first. palalamigin. Papalalamigin, may pause. Tapos, titingnan mo, ulit. titingnan mo uli ang layering ng mga nyog mo, tapos another 6 hours. Mm. May kopya ka ba nung after all the drying up? Hindi na eh. Ipapatikim ni Engineer Mon sa mga magsasaka at ang tamis-tamis. Oo. Kaya ang punto nila, Oo. kasi nga sa marami ibang lugar, may bibigay na training. Pero ang training ay itong part ng ito lang, itong nasa kanan rito, na ang kasama naman ni Buboy na napakagaling, Si Bim. ito si Bembem. Si Bembem Balibrea, dati rin yung PCA staff Oh. in charge ng global trade and information. Iintindihan niya lahat ng nangyayari sa global market at Tapos- paano tayo kumikita na ngayon nga ang report nasa 4 billion ang ating coconut exports. Sabi nga niya ay sa halip na ma-frustrate siya ron, diretso na siyang tumutulong. So, nakikipag kaya siyang nagle-lecture tungkol sa market, si Buboy naman magle-lecture tungkol sa ano. Pero ang maganda yung hands-on nakikita. At saka sabi nga niya, kino-compute dito, pinapakita ni Buboy, na hindi lang yung white copra ang produkto mo immediately in 48 hours. Yung charcoal, yung Oo. uling, Kasi yung panggatong sa ilalim, ayun. magiging uling din. So, kikita ka uli doon. No? So may computation na siya na hindi lang yung white copra ang pinagkakakitaan, kundi pati yung activated charcoal ng coconut. Ang problema nga dyan, sabi sa akin ng isang, hindi sila, kundi isang dating taga-TESDA naman. Sabi niya, Ed, maraming training, ang gaganda ng PowerPoint, information, ganyan, no? O kahit ganyan, mga Pero sabi niya, pag walang hands-on, yeah. at ang tinuturo mo technical, technology, hindi yung technology. Ano yun? Technology raw lang. Maraming training raw ay technology. Hindi naman natututo sapagkat drawing lang. Parang nung una sabi lang, pag walang computer ang mga bata, do-drawing lang computer at keyboard. Okay. Oh, O ngayon, ano pa ang natutuhan natin dito kina Bigay muna natin yung picture ng ano. na Ay, ba't nawala yung kasunod nito? Ikaw naman nagsishare. O yung pakita mo na Ayan. sila. Yung second day ito, yung first day, nagsiga, ganun. Next day, pagkatapos nag-cool off. Kasi unang-una, kaya pala brown dati yung iba, walang ganung sistema. Hindi ko na alam eh. Hindi pala pwedeng sunod-sunod na sinusunog. Hindi nga. May Sapagkat pause. magiging brown nga, Masusunog i-pause ka. tapos marirelease muna yung moisture. Yan. Kukunin mo yung tapos sa second day naman na pag-harvest makita, at least may sa mga training, alam mo, no, may t-shirt, may gano'n, at least maganda ang t-shirt nila. Mga magninyog na ito, talagang pinag-aralan nila at matutuwa ka kasi mula sa pagbibiyak ng nyog, pagdidehas, andun sila hanggang sa paglalagay dun sa drying, And sinubaybayan nila paano inaayos, paano tinitingnan yung apoy at sinukat nila yung mga pangangailangan para matupad yung tamang hot air trap. Isang natutunan ko rin, hindi ko kalain, ang laking diferensya pa lang. Pag yung nyug, Ay, 11 months sa iba. 12 months at 30. Pag 12 months, tama lang. Parang Pag 11 9 months, baby. pag 11 months at Medyo kinok premature mo, pa. hindi, ang lalabas doon tawag na parang goma. Oo nga, rubbery. Pag 13 months naman, rumami na ang sugar kasi may water, no? So nagiging brown rin because naluluto. Kaya ang sakto lang ay 12 months. Kaya ang problema, yung iba nare-reject. Pag yung nagdadala ng kopras, binibili ng trader, dadalhin sa mill, i-measure, ay bagsak presyo yan. Kaya ang argumento ni Buboy, baliban sa requirement ng European Union at ang market, dapat imimit mo ang standards para hindi ka babaratin ng oil mill. Kaya, pero inisip namin, sinong, kahit organisasyong kahit tinulungan ng gobyerno,
Ilan ang katulad Alam. na ito hindi, yang ganyang Katulad. white copra Oo. drying yung ano, na sabi nga ni Bembem, mga half a million yan. Ngayon kung gusto mong mechanized na ganun, mga 1 million. Sabi ko, ilang mga organisasyon ang pwedeng makapagtayo ng ganyan? Dapat yun ang CFIDP ang sumusuporta Yung doon. coconut levy, kaya namang itayo yan. Tapos, sa dami ng nais natin na matulungan ng mga magninyog, di ba? 3.5 million coconut farmers. Kano sino na ba? Pagpalagay natin dun sa 81 billion na coconut fund sa isang taon, ilan farmers ang magkakaroon ng hands-on training Mm. at gano'ng karaming ganyang facility na mismo sila nakikita nila ang kanilang proseso. Na sila mismo kasali dun sa pagbibiyak, pagluluto, pagte-testing, even yung the fact na paano mo malalaman na 12 months old na yung coconut mo. Kaya talagang, ang Oo. maganda rito, yung pinuntahan namin, Mm. unang-una, meron kang training center na may facility. Ang Processing. pumili ng mga magte-train doon ay ang PCA, kasi yan ang mga leader ng mga organisasyon ng magnyunyog. Pero ang nag-fund ay yung ATI. Yeah. Kaya ano, Yung ATI, Agricultural Training Institute, kasi doon sa 15 ahensya, every year 200 million nakasign sa kanila. Nung ako'y nandun, walang picture lang dito, dumating rin yung taga-TESDA. Kasi ang TESDA, binigyan rin yung 200 million para doon. Picture tayo na. Pero wala rito sa ano. No? Slides. Kaya, Anyway, anyway, doon sa 15 agency, mahalaga na sila mismo rin makapag-observe paano ba pinaprocess ang white copra. Kahit kami ni Ed, wala. Theoretical, wala kaming exposure sa ganyang klaseng training. kasi technology lang alam natin. Hindi nga technology. Hindi, nakapakinig tayo ng talks. Oo. Okay. Nakinig naman tayo kina Buboy at Hindi, sa saka- kasi ang ginawa ni Bembem, Oh. may isang European funding sa BARM. Oh. Ngayon, ang ginagawa, dinadala nila yung mga Okay. Muslim leaders. Okay. At dito sa Amparita, 10 araw yan. Wala tayong picture. Wala na eh. Yan na lang kasi ang idea nito, patikim ito sa susunod. May second round tayo sa kwento pa rin ng coconut na mas detalyado. Kasi Okay. meron pa ako mga ibang pictures at hahanap tayo ng iba pang video para makita ninyo. Ang punto de vista din namin dito, ang ganda ng training site, hindi lang tungkol sa coconut. Kasi gumagawa sila ng iba't iba pang high value product. Meron silang suka, meron din silang chocolate, Oo. marami may coconut, choir, yung Iimbitahin pa nga tayo sa inauguration ng ang kanilang coconut, coconut. chocolate. Oo. Yan, tabliya. Pero, Galing, ang galing. Ganon. at saka It's hindi resort pati. walang picture ito, pero pagkatapos Oo. nung nag-bonus kami ni Girlie para sa aming 40th anniversary, Nasaan yun? pumunta kami sa Hinatuan. Nasaan yun? Wala, Yung yung Enchanted River. Sorry na lang. Susunod Susunod na lang. Wala tayong Sinabi. magagawa eh. Sinabi mo, malapit na, 1 more minute, magpapasalamat na tayo. O kaya, Nabitin ba kayo lahat? Ganyan. sorry na lang po. Hello? Magtatapos na po tayo. Sa lahat. Salamat sa lahat muna. Inet Philippines, Lapis Siso Channel, Construction book. Movement, at Lahat ng senior. lahat ng senior citizens. At At saka si JM. at si JM pala. Sa susunod ng June 6, promise. Yeah. Ano yun? Second part nito. By the time may update, pero tingnan natin kasi kung yung binibuild na Mud Cave. mud house, mud cave sa PRM, baka rin i-cover namin yon. Okay. In the meantime po, sana po ay may na pick up kayo na
alam mo nyo, may relasyon. Na sana, Dali na. ma-reorganize uli ang Senado at bumalik uli si Kiko na chairperson ng Agriculture para yung Para amendment good news. sa batas ay mangyari na. Hypertensive. Kaya kailangan happy again. So, good night, everybody. And let's dream of the coconut, which is not a real nut. The tree of life, which is not a tree. It's a palm. Ayan na Anyway, naman kami. Sige po. Thank Ito you. na lang nagtatapos. Enjoy the rest of the weekend po. Thank you very much. Salamat, JM.